come again, sir? You're lying! Wala tayong nakikitang katangian ito para sa public office. Artista. Pag nanonood kayo ng sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a lot of nonsense. I can't believe this. Ay, nako. That's a lot of nonsense, everyone. Tatapatin ko kayo. Kahit magalit pa si Willie Revillame, masama motibo niyan. Alam nyo, yung mga nasa showbiz o mga celebrities, huwag kayong magagalit. May panawagan ako sa inyo eh. Yang inyong kasikatan, may pangalan kayo, may follower. Alam naman natin kung bakit kayo pumapasok sa politika eh. Tingnan mo sila Lito Lapid. Para sa sarili nilang kapakanan. Eh si Willie Revillame, wala pa sa kapangyarihan niya, nakala mo kung sino yung hinduropot na yan eh. Kung buhay lang si Dolphy, baka tadyakan pa yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba minsan eh, napagbabanatan ko yan nung binastos niya si Mrs. Aquino habang nakaburol, di ba? Eh mali ang paraan ng pagsasabi niya eh. Mga kaibigan eh, ang pagsasalita ay kayabangan eh. So pinagbabanatan ko yan. Eh pagkatapos noon, doon ko nakilala ng personal si Dolphy. Mga kaibigan, pagkatapos tumawag sa akin, eh nagkaroon kami ng pag-uusap na kami magkakape. Ayan. Eh ngayon, nababanggit natin si Dolphy kasi malaki ang impluwensya sana ni Dolphy kung siya pumasok sa politika. Di ba? Malaki ang tsansa na siya manalo sa kahit anong larangan ng pagtakbo sa politika. Pero ano sabi niya? Ito hindi na makakalimutan ng marami ito kasi maraming nagpo-post nito hanggang ngayon eh. Yung tinanong si Dolphy nung araw eh, kung siya ba ay papasok sa politika. Ang sinagot ni Dolphy, kung ako, Anya, ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay ang manalo. Ganun na po kasi karamihan sa may maraming artista po sa Pilipinas na pumapasok sa politika pero kayo po never yung naisip yun na politika, no, it's not my cup of tea. Sabi ko nga, naging joke pa nga. Sabi ko, ayoko, natatakot ako. Ba't ka matatakot? Sigurado ka naman mananalo. Doon ako natatakot. Baka manalo ako, sabi ko. Pero sabi ko, bigyan na natin doon sa iba. Sabi ko, yung mas tataas ang pinag-aralan, kumuha ng talagang parang ekonomiya, ng abogado ko naman. Mas naintindihan nila yung ako. Tama na itong sa akin show business. Magpapasaya ako ng tao. That's good enough for me. Kung dadagdagan ko niya, ayoko niya. Dahil magkakaroon ako ng kaaway kako. Diyan kasi, pag nandiyan ka na, meron ka mga kaibigan dyan, na mamaya ipapasukan ka ng mga illegal na transaksyon, eh hindi ko pwedeng tanggapin yung mga ganon. Pag hindi mo tinanggap, kaaway mo na yun. So, I'd rather not go to politics. Dirty na yung artista, mas dirty pa yung politics. Thank you so much. Okay, you're welcome. Takot siyang manalo. Sipin ninyo yan. Alam ni Dolphy sa kabila ng kanyang estado sa lipunan natin, sa kabila ng napakalaking impluwensya ni Dolphy bilang isang icon. Isipin ninyo, alam niya ang hangganan ng kanyang kakayahan at siya may kahihiyan. Iyon mga kaibigan na napakahalaga niya na. Bakit? Importante kay Dolphy. Ibig sabihin, yung boto ng tao, ibig sabihin, nirirespeto niya. Hindi ba? Ganong kataas ang uri ng pagkilala ni Dolphy sa kapwa-tao.
Di ba matagal na nating sinabi si Willie tatakbo na senador, mga kaibigan. Isang malaking ano yan eh. Isang malaking panloloko yan eh. Yan lang ang masasabi natin dyan. Kaya kung buhay si Dolphy, matatadyakan sa mukha yan eh. Di ba? Puro mga walang ya eh. Lalo na yun nasa PDP na partidong niya. Puro walang hiya yan eh. Ang kakapal ng mukha niyan. Di ba? Hindi ka naman kayo kasali dyan eh. Sumali lang kayo dyan tapos inagaw nyo pa. Ano tawag sa inyo? Di ba? Mga kaibigan. Si Philip Salvador ba, paano ba naging PDP laban yan? Damuhong yan. Mga kaibigan, ba't nandyan yung mukha niyan? Hindi ba? Si Philip Salvador, nilaglag ni Digong. Pinahiya ni Digong si Philip Salvador. Pabida kasi, akala niya siguro, hindi naaano ng tao yung mga sinasabi ni Digong. Alam niyo, pag maniwala kayo dito sa kasinungalingan ni Philip Salvador, na ewan ko na lang sa inyo. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Pag maniwala kayo kay Philip Salvador, mismong si Digong, nilaglag siya. Ito mga kababayan. Tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nila kinalapit ang gatilyo at pumatay? Matagal na akong pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos siya na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Diba? Kita nyo? Ganyan kasinungaling si Philip Salvador. Tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nila kinalapit ang gatilyo at pumatay? Matagal na akong pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos siya na patayin mo to, patayin mo yun, patayin mo yun? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. Ano ka ngayon, Philip Salvador? Kaya nga hindi kayo nananalo at sa madaling salita, ang hirap ipagtanggol ni Digong. Bakit? Alam niyo kung bakit ang hirap ipagtanggol ni Digong? Siya mismo lumabas sa bunganga niya Sino ba yan? Mga macho dance. Mga ano lang yan eh. Mga nanggagatas lang ng matrona yan eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyo. Ngayon kung pumustura. Ngayon, dapat kahit marami ang tumakbo, huwag nyo nang iboboto yung iba. Huwag na kayong magdadalawang isip na, ano kaya, iboto ko to o pipili? Huwag. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. At isa lang ang objective nyo. Dapat ang magwakas na ang katarantaduhang ito. Ito pong madilim sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Dapat nang wakasan ito. Dahil kung ito, papalitan lang ng mga kaalyado rin nila, abay, sayang lang ang pagboto natin. Sayang lang. Bakit pa natin in-exercise yung ating nag-iisang kapangyarihan na hawak-hawak mo? Yan ang isa na lang na kapangyarihan mo sa buhay mo bilang isang Pilipino. Napakarami mong tinitiis bilang isang Pilipino. Katunayan, sabi ko nga nung matagal na stressful na ikaw ay maging Pilipino. Di ba? Nakaka-stress. Sipin mo, ilarawan ninyo sa isip ninyo. Anong klaseng bansa magkakaroon tayo? Pagkaya na yung mga yan ang nakaupo na. Mga kaibigan sira ulo lang talaga boboto dyan Come again, sir?